Akalain nyo mga kababayan biglang natubuan ng dila si Lito Lapid mga kababayan. Hindi na siya pipi. Tumindig na mga kababayan sa pulpito at biglang nagsalita. Pero sana nga mga kababayan, hindi na lang sana siya nagsalita dahil wala ring kwenta ang pinagtatanong mga kababayan. Nag-aaksaya lang ng kuryente kumbaga. Nag-aaksaya lang sa oras. Pero ito si Lito Lapid mga kababayan, nakibangag na! Sumali na siya mga kababayan sa panggigipit at naratiba ng mga grupo ng mga bangag mga kababayan talaga. Tapos pumalag pa mga kababayan, bakit nasali daw sa mga nabigyan ng confidential fund? Ang kamag-anak niya, nalapid din daw mga kababayan. Parang masama daw sa kanilang apelyido mga kababayan Hoy, ungas! Sino ba ang bulgar ang pangalan yan? Di ba dapat confidential nga yan mga kababayan? Yung mga kasamahan yung mga gunggong. Kung sana sinunod nila ang guidelines mga kababayan ng confidentiality, hindi sana nilabas ang mga pangalan yan. So kasalanan niya ni Sarah. Tapos ngayon mga kababayan, dinamay niyo ang pangalang Lapid. Masisira ang aming bad record. Ay nako, panoorin niyo po ha. Senator Lapid is recognized. You Aray! may proceed when you're ready, sir. Salamat po. Hala, hindi na siya hindi na pipi. Si Lapid. Sir. Oh. Ipapollow up ko lang po yung tanong ni... Lito Lapid! Ayan na! Bakit kaya? Ano kaya nagtulak sa kanya mga kababayan para magsalita? ni Senator Lacson kanina. Yung pangalawang deliver nyo sa 125 million. Hala ka, nakisalsal na si Lito Lapid mga kababayan sa sa pang-iintriga? Kung nilagay nyo sa kaha, sabi nyo, binigay nyo yung 80 kay La Chica, kay Kernel, asan napunta yung 45 million? So duda ka, baka ninakaw Lapid? Sana nga hindi na ito nagsalita dahil wala na, intriga rin Ano nyo binigay? Sa aming vault pa po yun, Your Honor. Nung kinuha nyo yung 4 na bag sa bangko, Apat na bag? nakita ba ni Vice President Sara yun? Ganyan pa, 4 na bag. Hindi ba kayo Bang! Magsusubukan! Masisira ang buhay nyo! Pinuno? Binuksan mo sa harap niya? O hindi na, diniretso mo na kay Kernel La Chica? Pagkuha ko po ng pera sa Opisina. bangko, nilagay ko sa bag, Your Honor. Dinala po namin yon sa opisina po. Natural. namin. At doon po nilagay ko po sa aking extension office, Your Honor. Hindi mo nilagay sa vault? Yung first withdrawal po, Your Honor, Oy, Lapid, nonsense. What's your point? Either nilagay yan sa vault o hindi. Anong pakialam mo? yung 2022, hindi na po nailagay sa vault, Hindi, Your yung Honor. pangalawa. Sabi mo na Taray din, Mataray pa, Ninayupak. ibigay mo kay La Chica yung 80. Yung 45 million sa amin. Oo. Sa Kanino mo aming binigay? inilagay ko po sa aming vault, Your Honor. Then, after po, na-release ko po yung first release ko na ETM 80 million plus. Akala natin ATM million. After mga 1 month po, Your Honor, nag-submit po sa akin si Security Officer La Chica, Your Honor, ng Fund Utilization Report, Your Honor. At saka, may dala na po din siyang Object of Expenditure, Your Honor, na May mga dokumento nga. yun ang binabasihan ko po, Your Honor, ko. Na-release ko po yung Oy, Lito Lapid. Kung wala man lang kwenta yung mga tanong mo, wag ka nang magsalita na lang. Saya ka lang sa remaining kuryente. pera, Your Honor. Yun nga po, at marami rin po nagtatanong, pero hindi ko itatanong kung sino yung piatos, kung anong alis. Oo. Oh, Lord. Pati ikaw, nakisalsal ka sa piatos. Doon ka na lang sa, Lapid Chicharon. Wisit na to, Walang kakwenta-kwenta mga pinagtatanong, mga kababayan. Sabi nga po ni Senator Risa Montiveros, may kapangalan siya, may ka-birthday pa siya. Meron din Risatanas? sinabi yung prosecutor na may 2 lapid. Oo. Baka ikaw yun! Uy, Lito Lapid. So what kung may 2 lapid? Na nando doon. Papasalamat po ako kung totoong lapid yung kamag-anak ko po kasi. Sabi po kasi ng tatay ko, basta lapid kamag-anak ko. Diyos ko, Lord. Paano yung lapid
na, mayroong lapida eh. Malayong kamag-anak. Kaya magpapasalamat po ako sa defense at kay La Chica kung nabigyan yung kamag-anak ko. Kung hindi, kung alias yun, paano yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao. Wala kang nga pakialam doon. Dahil supposedly confidential yan eh. Hindi naman bubulgar yung mga pangalan na yan mga kababayan kung hindi lang nagpilit yung mga buisit na yung mga ano eh. Kayo lang din, di ba? Kayo ang gustong lumabas ng mga pangalan na yan. Sisihin mo sila. Bakit mo tinatanong si Gina Acosta? Siya ba ang naglagay ng lapid? Your Honor, yung mga Was? yung mga documents po na yan ay galing po sa security officer, Your Honor, na si Colonel La Chica, Your Honor. Oh. Na Pagalitan mo sila, chika, bakit nilagay ang lapid dyan? Sana lapida ang nilagay. nalaga po ni Vice President, Your Honor. Kaya po ako, nag-rely po ako, Your Honor, sa kanya. Kasi meron po siyang office order, Your Honor, na siya ang security officer, Your Honor, at siya po ang mag-implement ng mga various confidential operation or activities, Your Honor. Ba't yung pinagkatiwala si Colonel La Chica? May nakita ba kayong Bakit naman hindi? Pinag-iinitan nila sila, chika. Tawagin nyo na. niya? Nung siya, active pa siya hanggang ngayon. Meron ba siyang intelligence fund sa office niya? Na sarili niya? Kasi karamihan ng mayor, local official, military, police. Ang delikado niyan mga kababayan, no? What if planted lang din yan sila, chika, ni Bangag, no? Hindi natin kilala yan eh. Si VP Inday ba talaga ang handpick niyan mga kababayan? Baka planted yan ni Bangag. Tapos kung ano-ano pagsasabihin mga kababayan, Diyos ko Lord. Army, Navy, may mga Nagkampante sila eh. intelligence fund po yan. Siya ba meron Sana nga hindi. bang sariling intelligence fund? Hindi ko alam, Your Honor. Tanungin Hindi mo mo sa inalam? chika. Kung meron din, hindi rin sasabihin dahil yan, confidential nga, ayan, 2 leaks. Hindi ko alam, Your Honor. Ayun lang po. Maraming salamat. Layas! Mayas Sabi ka, wag ka lang kwenta. Ito na naman, mga kababayang si Kiko, Baudagat. kanina na Sana kayo ang all. disbursing officer. Sana at all. yung paglipat niyo ng pondo kay La Chica ay Hindi matsing daw siya mga kababayan na. Hindi matsing. So, hindi na tayo tatawag dyan mga kababayan na matsing. Dahil hindi yan matsing eh. na-disburse ninyo ang pondo. Tama? Na-disburse ko po kay Colonel wow, La Chica, dagat. Your Honor. Oh. Na-disburse ba ang pondo? Ibig sabihin, Hoy, Kiko, ang ilong mo, takpan mo, Kiko. hindi na ito pondo ng gobyerno. Paano kung magkaharap din sila ni Ridon mga kababayan? No? Wala na. Mahaba-habang singhutan mga kababayan dahil sa parang mga vacuum Scholar. Halimbawa, bumili kayo ng supplies. Na-disburse yung supplies, na-disburse yung pondo, binayaran yung supplies. Pag nabayaran na yung supplies, hindi na yun pondo ng gobyerno, tama? Pag nabayaran na yung supplies, hindi na pondo ng gobyerno, tama? Ano ba yung sasabi mo? Hindi matsing. Hindi daw siya matsing eh. Pero ang supplies po, Your Honor, is property na po ng gobyerno. Oo nga. Property ng gobyerno. Wala ba mga common sense to sila, Hindi, ma? yung pondo ang pinag-usapan. Wala na. Nagastos na eh. Andun na kung sinong bitagbilhan. Pag nabayaran na yung supplies, yung pondo na nailipat, yun yung disbursement, tama? Hindi. Abogado ba to mga kababayan? Yung disbursement, bago pa binayad. Kung nabayad na, andun na yun, sino may-ari? Nako. Ibig sabihin, yung paglipat ng pondo kay La Chica, disbursement ba yun? O Yes. Paglipat kay La Chica, dinisburse kay La Chica. Sila na bahala doon, mga kababayan. Pero, yung sinabi mo, pagbili ng supply, binili mo na nga ang supply, tapos, syempre, nabigay mo na sa sino pinagbilhan mo, tapos ang pondo, andun na sa may-ari ng tindahan, ungas. yung paglipat ng pondo mula kay La Chica sa supplies o medicines, yun yung disbursement. Ang ibig sabihin ko po, yung pag-disburse ko ng Dinisburse siya kay La Chica. pera kay La Chica po, yun po ang disbursement ko, Your Honor. Okay, so pag disburse, ibig sabihin hindi na wala ka ng tungkulin dun sa 125 Hindi, ang tungkulin niya, hingin niya ang mga resibo. million na nilipat kasi na-disburse mo na. May tungkulin pa ako, Your Honor, hingin kasi niya si resibo. La Chica po ay, siya lang po ang itinalaga na security officer, Your Honor, So- na siya ang mag-implement po, Your Honor, ng mga proyekto o activities po ng confidential, Your Honor, on the ground kasi siya po ang may On the eksperto, ground. Your Honor. Yes, siya ang eksperto pero meron pa rin kayong tungkulin na tiyakin na tama yung disbursement. Tama? Kaya nga nagpa-provide ng mga receipts
acknowledgement receipt ha. Kung may ORD, okay. Pero acknowledgement receipt will do. Yes. Meron pa rin akong Yes, tungkulin, yes. Your Honor, kasi ako man ang accountable officer, Your Honor. Exactly. So, Exactly. nung nilipat nyo kay La Chica, sabi nyo wala kayong alam doon sa confidential fund expenses. Hindi ba? Sabi nyo, Anong walang alam? Wag mo nga i-twist, Matsing. Hindi Matsing ha. Matsing no more. Kakaso na yan eh. Wag mo nga i-twist. Ang hindi niya alam yung activity. Pero, binigyan lang siya mga kababayan kung anong activity iyon. Pero yung specific, she doesn't need to know. Pero ang pangalan ng activity na yon, yan lang. Hanggang dyan lang alam niya. kasi po, values confidential operation, siya po ang eksperto. Kasi po, may Alangan alam, naman ikaw. siya po ang may alam. Your Alangan Honor. naman ikaw. Confidential po yun, Your Honor. Wala akong alam. Sa mga specific nga na anong ginagawa nila. Pero yung activity na yon, mayroon niyang headings na yan pala. So, paano nyo babantayan yung disbursement kung wala kayong alam dun sa Bakit niya babantayan? Kailangan lang naman niya na humingi ng mga resibo, ungas. paggastos ng confidential funds? Pag sinabi nyo wala kayong alam, paano mo matitiyak na yung sinabit sa iyong affidavit dahil wala kayong alam, malalaman nyo na tama ang gastos? Nagsubmit po siya sa akin ng confidential, nagsubmit po siya Acknowledgement receipts, Matsing. Huwag ka ngang, hindi Matsing pala, sa sorry. akin ng utilization report, Your Oo, Honor. may At report naniwala din ako kay Oo. La Chica, Your Honor. Gabi, no? Talagang binibigyan nila ng kulay, no, mga kababayan, Kasi ano? siya po ang itinalaga ni Vice President Sara Duterte, Your Honor, as security officer. At siya po ang aming commanding officer ng BPSPG. So, so naniwala kayo. Ay, alangan mo hindi. Pero kung nakuha yung pondo at dineposito sa bangko, personal account, hindi nyo alam yon, hindi po ba? Hindi ko nakita, Your Honor. Okay, ano? So hindi nyo alam kung inilipat sa private account. Hindi ko alam, hindi ko nakita. Hindi nyo Ay, patunayan mo nga inilipat. Huwag kang mangbintang. Wala kayong pinagkaiba sa mga unggoy niyan kung mangbibintang lang kayo nang wala kayong ebidensya. rin alam kung talagang tinanggap ni Mary Grace Piatos yung pondo personal. Hindi nyo rin alam. Wala ako sa ground, Your Honor. wala Hindi ka nyo siya sa yan. kaya nga, huwag mo sisihin siya. Bakit mo sisisihin si, Gina Acosta? Hindi nyo rin alam kung nilipat yung pondo at Likewise, oy, hindi Matsing pala. Tingnan tayo mo disgrasya dito. Oy, hindi Matsing. Likewise din yan sa, confidential fund ni Bangag, confidential fund ng kung sino man, at lahat ng tumatanggap ni Boying Rimulya na sabi 1.5 billion. Oh, ganun din. Hindi rin namin alam. Huwag kang dyan, mangbang-bintang. ipinamudmod sa kung sino-sino. Tama? Wala pa ako sa ground, Your Honor. Okay, last wrapping up, Mr. President. Kindly wind up. Yes, yung nabanggit na 122 million para sa medicines at 112 million para sa supplies. Alam nyo yun, di ba? Alam ko may purchases Yes. na ganyan, pero di ko makakabisado, Your Honor, ang amount, Your Honor. Di ko kahinumdum kung pila tanan, Your Honor. So, Kung hindi how nyo, much, Your Honor, lahat. hindi mo alam kung magkano dun sa 122 million ang binayad sa gamot, pang tree planting. Hindi nyo rin alam kung magkano ang binayad na supplies para sa lakbay-aral dun sa confidential funds. Hindi nyo alam yung specific. Meron pong binigay sa akin si Security Officer, Your Honor, yung fund utilization report, Your Honor, at saka yung So, magkano ang acknowledgement receipt, medicines? Your Honor. Andun nga, tingnan mo. Magkano ang medicines na napunta sa lakbay-aral? Hindi ko kabisado ang amount, Ah. Your Honor. Magkano pero- ang medicines na napunta sa tree planting? Hindi ko na maalala, Your Honor, magkano sa dami-dami po ng acknowledgement receipt, Your Honor, na binigay at saka po yung sa fund utilization of Your Honor na 4 po yun. So, kung hindi nyo alam kung ito'y na-deposito sa bank account, hindi nyo rin alam. Kung dokumento lang, maaring peke, hindi nyo rin alam. Ikaw, Matsing, puro kabintang. Hindi pala Matsing! Bakit palagi tayo, madisgrasya tayo, makasuhan tayo ni, hindi Matsing. Kung talagang napunta sa tree planting o napunta sa lakbay-aral. Nagtiwala po ako sa security officer, Your Honor, kasi siya po ang Oy, Kiko. Ano na lang, maglabas ka na lang ng ebidensya na ninakaw talaga. Ang dudumi ng isip ninyo Talagang, ang sabi agad mga kababayan ninakaw. Oh, bintang ka agad. Palibhasa, gawain siguro.
ang gi-appoint ni Vice President, Your Honor, na siya po ang mag-implement ng confidential activities, Your Honor, on the ground. Kaya siya po ang eksperto, Your Honor. Thank you. No further questions. Thank you, Layas! Senator. Lumayas ka nga dyan, hindi matsing. Judge Pangilinan, Oh. Senator George Erwin Tulfo, you may proceed when you're ready, Ayan sir. na You yun. have 2 minutes. Sunod-sunod ang mga buwisit, no? Sunod-sunod ang mga buwisit, mga kababayan. Thank you, Mr. Presiding Officer. Miss Gina Costa. Isa pa tong bendalo Bago na po to. kayo naging SDO ni VP Sara, ano po ang trabaho niyo? Sa Davao ka. Ano po? Sa office po ng Office of the Vice President, Vice Presidential Officer 6 po ako, Your Honor. No, nung mayor po siya, anong trabaho niyo? Empleyado na ba kayo ng gobyerno? Paano kayo nagkakilala ng Vice President? Empleyado na po ako ng gobyerno, Your Honor. Doon po sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor. Anong trabaho niyo po sa Sangguniang Panglungsod? First po is stenographic reporter, Your Honor. And then po, nagiging supply officer po, Your Honor. Anong year po kayo nagkakilala ng Vice President? Nakilala ko siya, Your Honor. Yung nagiging vice mayor po siya sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor. Tapos, kinuha ka na niya sa kanyang opisina? Ganun po ba? Wala po, Your Honor. Nakilala ko lang siya bilang siya po ang Vice Mayor ng Davao City, Your Honor, sa Sangguniang Panglungsod, ang iyang opisina. Tapos ako, doon din nag-opisina sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor, sa admin office po. Kailan po kayo kinuhang SDO sa Office of the Mayor? Yung mayor na po siya, siya na po ang mayor ng Davao City, Your Honor. Alright. Alam niyo po yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Chippy Hindi nga niya alam. Sila chika nga, tanungin nyo yan. McDonald, Pusa, Pagong, Pusa, Erwin Tulpok. Mayroon ba? Tulpok na yan? Ngit-ngit, Bella, Pangit-ngit. at na hindi po totoo mga tao ito, na mga totoong Sinabi na nga yan niya, Tulpok, na yan. In-explain na nila chika na alias. pangalan. Alam niyo po yun. Na-encounter ko po yun. Tanong ko po, alam niyo na hindi po totoo. Chippy McDonald ninyo, I'm sure. JP McDonald? Nag-rely po ako sa... Hindi po, common sense lang po. Wow, Pusa, common sense. Pagong. May Common science na. apelido bang Pusa, Pagong sa Davao? Malamang na, mayroon yung tulpok. Wala po akong narinig na Okay. ganyan, Your Honor. Pero alam mo na ito po, hindi totoo mga pangalan. Kaya nga, ang sabi sa circular, mga kababayan, it doesn't have to be, totoong pangalan dahil gumagamit nga, allowed nga ang alias. Totoong tao po sila. Totoo pangalan, pero hindi po totoong pangalan. Alias. Yes po, Your Honor. Okay. Kung hindi Pero malay natin sa ilan, mga kababayan. po totoo mga pangalan, bakit wala kayong record ng totoong mga pangalan ng mga tao Dahil papatayin ng NPA. Mga buwisit na na NPA. tumanggap na CIF? Bakit di po ninyo ni-remind si Colonel La Chica o maging si OVP na, Sir, Ma'am, kailangan po natin ng totoong pangalan na recipient ng CIF? Bakit? Kung totoo pangalan yun, wala na. Patay na sila ngayon, mga kababayan. May mga corned beef dyan Dahil baka hindi na kailangan ng COA at nasa Joint Memorandum Circular po yan. You should know that. Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, Hindi required. sinasabi doon na kailangan po ang pangalan ng recipient po, Your Honor. So, sa pagkaintindi mo, hindi kailangan. Hindi mo nilalagay. Ano po yung nilalagay sa safes ng mga dokumento? Anong mga nilalagay? Anong nilalaman? Di ba pinapabili po kayo ng safe? Di po ba? Huwag nyo At sabihin, bumili gusto kayo nyo ng masilip safe. Tama yun. po. Meron po kaming safe, Your Honor. Okay, anong nilalagay sa safe? Nakalagay po sa Joint Memorandum Circular po yun. Meron po, ang nilalagay po doon yung mga documents po. Anong documents po yun? Yung CDR po. Okay. Alam niyo na si Colonel La Chica ay hindi po maaring mag-disburse dahil wala siya fidelity Hindi nga siya ang nag-disburse Dinisburse sa kanya, ungas. bond. Pero dahil utos po sa ni VP Sara, sumunod ka lang. Tama po. Sino naman nagsabi nag-disburse si, La Chica? Ang nag-disburse si Acosta nga. Instruction po yun. Siya po ang Kaya nga po. designate ni Ma'am BP Yes. Sara na security Kaya nga officer, Your Honor. Kaya nga po. Pero, Siya ang nag-implement. alam niyo na At wala tigas po siyang fidelity bond. And yet, dahil utos po Hoy, ang fidelity bond, doon yan sa disbursing officer, which is si Gina Acosta, mga kababayan. Mahirap pang intindihin yun. Hindi naman si La Chica ang nag-disburse. Mga syunga.
VP, dinisburse po sa kanya. Tama po? Yes, Your Honor. Okay. Dinisburse na sa kanya, pero hindi ibig sabihin na sila chika nag-disburse din. Napaka walang modo nitong mga visit na to, no? So, tanggap mo rin po ang rason ni Colonel Lachiga na huwag ka na magtanong kasi confidential fund yan. Hindi ka pwede magtanong. Despite the fact na ikaw ang disbursing officer at baka sumabit ka. Tinanong niya nga pero mga kababayan, hindi naman talaga, tama naman ang sagot mga kababayan. Dahil sa joint circular, wala namang nakasaad na kailangan ng pangalan talagang totoo. Kaya nga confidential yan So, hindi mo na tinanong, ano ba talaga ito, Kernel? At delikado ito, baka sumabit ako. Tama na ba yung sagot niya? Huwag ka na magtanong, tumahimik ka na lang dyan. Dagdag bawas talaga tong animal na to, no? Sinabi ba niya tumahimik? Hindi naman. Confidential fund yan. Ikaw ang disbursing officer. Meron po siyang binigay sa akin, Your Honor, na fund utilization report po, Your Honor. Aside po sa pag-verify ko sa kanya kung bakit ito ang pangalan, Your Honor. Kasi confidential in nature po yun, Your Honor. So sa tingin mo, walang mali po sa paggasta ni Colonel Lachiga sa intelligence fund, confidential fund Ang mali lang kayo. Nagbebendalo kayo. ng Office of the Vice President? Sa tingin ko po wala kasi nabigyan po niya na ako ng fund utilization report, Your Honor, na binabangga ko po sa object of expenditures na binigay niya sa akin. Nagtugma po ang mga amount, Your Honor, at saka yung ano pong expenses ang dapat ma-incur niya, nandoon po rin, Your Honor. One last question. Wala na, bell ka na. Officer. Ungas. So, ibig kong sabihin, from the very start po, pagbibigay ng mga alias, walang totoong pangalan, paggasta ng mga Wala nga yan sa joint circular. Ilang beses ba? tree planting, okay lang yun. Part po yun ng confidential fund, sa tingin mo. Basta po, binigyan po ako. Kaya nga po, sa tingin mo. Hindi yan about sa tingin niya. Ang trabaho niya, hindi lang sa tingin-tingin mga kababayan. Yung from the very start, yung mga Mereges Piatos, Pagong Pusa, Pagong, normal yun. Tolpok. At pagkatapos yung paggasta sa mga tree planting, paggasta sa mga mga pagbili ng mga silya, lamesa, bahagi Saan mo pa upuin? Sa sahig. ng intelligence fund as a disbursing officer. Tolpok, saan mo pa upuin? Sa sahig. Marami kasi ang tanong mo, No, ang Your tanong ko nga po, Honor. tama ba sa tingin mo yung paggasta ni Colonel Natawa pa ang buisit. yung pagbili ng Ikaw ang natawa ka sa sarili mong tanong. lamesa, upuan, tree planting, confidential fund, ma'am. Saan mo pa uupuin? Ungas. Mayroon niyang opisina all over the Philippines nga ang kanyang mga kababayan ha. All over the Philippines ang kanyang opisina dahil DepEd siya mga kababayan. So sa tuwing may meeting mga kababayan, posibleng mayroon niya silang hideout o area mga kababayan na pag-usapan, doon mag-uusap-usap. Saan mo pa uupuin? Sa sahig? Tulpok? Na Kasi, bahagi ng confidential yun. kasi Your Honor, sa tree planting po, napasok po doon ang confidential plan po. During po, sa pag-inspect po ng area po, safety, kung saan po mag-tree planting ang Ipaproteksyon ng si BP Sara mga tao po at ang mga partner organization po. So pag-survey po, yun po, papasok po ang confidential operation, Your Pero bakit sa kanya? Doon tayo kay Lachikas. Ito, patawag na nga yung si Honor. Pati Lachika. po pagbili ng lamesa, may confidential din yun. Bakit? Saan mo ilalagay? Ang pipirma siya mga kababayan, mag-meeting, walang lamesa. Under strict confidence sa pagbili ng lamesa at upuan. Gagamitin po yun sa operation, Your Honor. Okay. No further questions, Mr. Presiding Officer. Visit, no? Yung mga impacto to mga visit na to, no? Presiding Officer. First of all, Your Honor, we would like to request from the Honorable Impeachment Court a certified true copy of the medical certificate of Edward Fajarda, former SDO of DepEd, whom we expect to present today until tomorrow. Nonetheless, Your Honor, we would like to express our complete understanding and concern should the medical condition has any relation to the ongoing impeachment trial. And
Pertaining to Mr. Ortonio, Your Honor, Before you yes, proceed, we- counsel, so we will furnish you that copy, Clerk of Court is so directed, as well as the report of the Senate's Medical and Dental Bureau Chief. You and the other party will be furnished with a copy of the same. Likewise, Your Honor, with respect to the advice of the physician to take a rest for a period of 2 weeks, we understand that the medical certificate was issued on August 20, and 2 weeks will end on September 3, and that is a Thursday. And therefore, we would like to make a reservation on September 7 for the presentation of Edward Fajardo, still as part of the witnesses of the prosecution, Your Honor. So noted. With respect to Limuel Ortonio, Your Honor, the Assistant Chief of Staff of the OVP, yes, we confirm to present him tomorrow. However, Your Honor, since tomorrow is only Tuesday and we would like to maximize the schedule that was given to us by the Honorable Impeachment Court, may we likewise request for the issuance of subpoena to the 3 AFP officials, namely, Your Honor, Colonel Manaros Boransing II, Colonel Magtanggol Panopio, and Colonel Adonis Bahaw. This is for Wednesday, Your Honor. That is August 26. And if we will not be able to finish the same, we will be making the necessary manifestation on Wednesday for a possible reissuance of subpoena on the following week, Your Honor. These officials of the AFP are in active service, counsel? Would you know? It is believed, Your Honor, that Colonel Adonis Bahaw is retired already. However, the 2 remaining, such as Colonel Manaros and Colonel Magtanggol, are both in active service of the Armed Forces of the Philippines. And this pertains to the OVP or DepEd's confidential funds? This pertains to the Department of Education's confidential fund, Your Honor. Although Attorney Ligutan answered already earlier, I think you cannot ignore the fact that the witness has been naming one specific colonel for the whole afternoon and this morning, and the name of the colonel does not appear in one of those you are seeking to issue a subpoena against. Out of curiosity, although we cannot compel you, counsel, at some point, do we expect that to happen? We confirm, Your Honor, that that is part of the prosecution's witnesses, but as a matter of practice of the prosecution, we will have to revisit the list to come up with our final decision as to who will be presented before this impeachment court, Your Honor. But again, you cannot deny the fact that Colonel Lachiga was starring in the testimony of We confirm that, Your Honor. Gina Acosta. Let the subpoena be issued to the aforementioned 3 current and or former officials of the AFP to attend the hearing beginning on Wednesday. Who will be your first witness? In what order will they appear? Will you call them, counsel? They will be presented in the order as presented earlier, Your Honor. Okay. Boransing, and then Panopio, and then Bahaw. Let the corresponding subpoenas be issued to the 3 aforementioned officers and or former officers of the AFP for Wednesday, Your Honor. August 26, as well as for the hearing and trial dates next week, 31 and 1 and 2, if I'm not mistaken. 31 is a holiday, Your Honor. 1 and 2 then. For 1 and 2, September 1 and 2. So ordered. Your Honor. Counsel for Respondent Sheila. Yes, ma'am. Yes, good afternoon, Your Honor. We will defer to the ruling and issuance of this court of the subpoena for the 3 named AFP officials, but we just like to put on record that this would be inconsistent with the pretrial order and the order issued at the start of the trial by this court that with respect to intended witnesses, each party must be given at least 5 days before the intended dates for their presentation. Since the disclosure was only made today, then we're practically given just 2 days. In fact, 1 day Your Honor. before Wednesday. And this isn't procedural, Your Honor. This goes into the substantive, the ability of the respondent to prepare substantively for any cross-examination or presentation of the prosecution's witness. But this court, having issued the subpoena, corresponding subpoena, upon the request of the prosecution, will just put on record whether this would govern the proceedings from here on,
where short notice and that are inconsistent May I with the comment, Your pre-trial order will be allowed by this court moving on for both parties and not only for one party. Your Honor. No, counsel. If I may, we will be listening to Ortonio tomorrow, who might actually reach until Wednesday. At worst, we will be hearing the direct examination of Colonel Boransing, and the court will give due recognition and time to the counsel for respondent to prepare for the cross. So most likely, without presuming, most likely the cross-examination of the counsel for respondent for this new unannounced witness will be on Tuesday next week, giving him more than actually 5 days even. Thank To you. May I prepare just for put cross. on record, Thank Your you Honor? I'm sorry. Your Honor, please. Thank you for the clarity, Your Honor. Your Honor, may I Yes, just put on record that our disclosure or submission of the new witnesses, which as described by the defense as a seeming deviation, is not deliberate, Your Honor. If not for the inability of the next witness, former SDO of DepEd, who is Edward Fajarda, we will not be seeking for the issuance of subpoena of these new witnesses. Your Honor, this is prompted by the inability of the next hostile witness in the person of Edward Fajarda to make himself available tomorrow and on Wednesday. Reason why we requested for the issuance of subpoena of 3 AFP officials, Your Honor. Duly noted. Just Duly so- noted. Your Honor. The court accepts the explanation of counsel, given again the unavailability, depending on the findings of the Senate doctor as to his actual condition. Yes, Sheila. Just very quick manifestation, Your Honor. I did not state or even manifest that there was seeming evasion by the prosecution. I merely sought clarity. That was how it was taken by the presiding officer. Any other points? Yes, Your Honor. Yes. We are counsel in- correspondent. We are in receipt of a request for stipulation, material facts concerning witness Edward T. Fajarda, dated August 24, 2026. I've read the entirety of this 3-page motion, including the signature page, and we are not willing to stipulate on the matters contained in this request for stipulation, apart from items number 1 and 2, that Fajarda serve as executive assistant and as the SDO for CF of the Department of Education during the term of respondent Vice President Sara Duterte, Secretary of Education. And number 2, in such capacity, Fajarda was tasked to disburse and liquidate the 112.5 million debit confidential funds subject of this case should the presentation of Mr. Fajarda goes on another schedule. But as to the rest, Your Honor, just so we don't waste any more time waiting for the response to this request for stipulation, we're putting on record, we're not stipulating as to the rest of the items in this request for stipulation, because we are aware that whatever stipulation that the defense would enter from items 3 to 11, it may be taken as something that one conclusion can be drawn from another, Your Honor. So we refuse to stipulate. Duly noted as to items 1 and 2 out of the 11 items, I believe, that the prosecution requests for stipulation. Items 1 and 2 are duly stipulated. No need to present evidence on those 2 points when you present witness Edward Fajarda. Fajarda, whenever that may be. So noted. Thank you. Thank you. Any other points? Nothing. There being no other points to be taken up. And again, Chair reiterates that it will make its ruling tomorrow with respect to the point raised by counsel for respondent, and we will hear Attorney Ligutan as well tomorrow, I believe. Hopefully, we'll have enough time. There being no other matters to be taken up. The court is here. Before the court adjourns, session will be called at 4 p.m. according to our Senate President, for the information of the senators and the senator judges. The trial is adjourned, and we'll see you tomorrow at 10 a.m.